Tayo po'y nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa Financial Education, Financial Management. So yung ating topic ngayon is about what is money for us? Ano ba ang pera para sa atin? Is this something na nagbibigay ng buhay, ng kulay sa ating buhay? Or just another instrument para ma-achieve yung ating mga goals? For me, money is just a tool. Ito yung hindi destination, hindi ito yung main objective ng buhay. Money is just a tool toward our financial freedom. So, ang ating minimithi sa buhay ay towards financial freedom. Yung financial freedom, ibig sabihin, hindi na tayo gigising sa gitna ng gabi or ng madaling araw na naalipungatan tayo. Saan ko ba hugutin? Saan ba ako kukuha para sa pang-tuition ng anak ko, para sa bayarin sa mga bills or sa mga obligasyon, sa mga utang. So ito yung bagay na dapat nating i-establish, yung financial freedom. Ito dapat ang main objective natin. And of course, hindi natin mararating yan pagka wala tayong ng tools or means para marating doon, which is practically, pagkakaalam natin ay kailangan natin ng pera. So, ito yung dapat nating tandaan. Money is just a tool to achieve financial freedom. But of course, sa anumang bagay, sa anumang tools na ating na meron tayo, pag hindi natin alam paano gamitin, tayo ay hindi natin ma-achieve. Let's say, isang martilyo, isang hammer. Hammer could help us build a house or make a project. So pero kung hindi tayo marunong gumamit dito, hindi natin ma-achieve yung ating dapat gawin, at maaari pa tayong masaktan. Hindi pag di tayo marunong gumamit ng martilyo ay ito'y nakakamatay, nakakamatay ng ating kuko pag hindi tayo marunong gumamit. So of course, any tools, lalo na mga power tools or tools na need special skills, kailangan nating alamin paano gamitin. Physically, para pag tayo ay nakatanggap o tayo ay nakabili ng isang power tool, so dapat basahin natin yung kanyang manual. Basahin natin paano gamitin, paano yung mga safety features na dapat tandaan, para tayo hindi masaktan at hindi tayo makasakit. So ito yung naman yung purpose ng pera. And of course, in doing so, anong kailangan natin is financial literacy. Kung we're not financially literate, we will just use money as any other tools na minsan pagka, di ba, isang tools, pag hindi tayo marunong gumamit, so maaari tayong masaktan at maaari masira. Tulad ng pera, pag hindi tayo marunong gumamit, hindi natin nabibigyan ng tamang destination o tamang purpose yung ating mga pera, yung ating hard-earned money. Hindi lang ito pera kung saan lang nanggaling, hard-earned money sa mga OFWs, sa mga uniformed personnel. Alam naman natin na mahirap ang panahon ngayon. So pag hindi pa tayo marunong gumamit, hindi tayo marunong mag-utilize ng maayos ng ating pera through financial education, para lang siyang hangin na dumadaan sa kung hindi natin napapansin, dumadaan lamang. So, if we just use our money for our temporary satisfaction, and without purpose, so hindi natin maabot yung ating financial freedom. Hindi natin maabot yung minimiti natin for good, or a comfortable retirement na ating minimiti. Gusto natin marating ito, is dapat gamitin natin yung tools na meron tayo ngayon, which is our income. Huwag natin antayin na pag lumaki ng sahod ko, pag na-promote na ako, pag nagkaroon na ako ng mas magandang trabaho na that could pay me much better, ay saka na ako mag-iipon, saka na ako mag-i-invest, saka na ako saka na ako magkakaroon ng financial literacy. So pag hinintay natin yung ganun, it might be too late. That's the sad reality na minsan kahit sa pag-umpisa lang na matuto tayo, we become na slowly, we have all the resources
para magkaroon ng financial education, sometimes di naman natin na binibigyan ng halaga or sad to say, no? Tayo ay nakikinig sa mga financial education o kaya mga financial lectures, no? Financial management. And yet, hindi man natin ina-apply. So, it's simply na kakaroon lang tayo ng papalipas oras or just for entertainment purpose lang. If you're not executing kung ano yung natutunan natin sa financial education, wala rin silbi. So, para magkaroon tayo ng less stress, no? As we grow older, nagkakaroon tayo ng stress na anong mangyayari sa akin when I retire, no? Or pag tumanda ako, pag wala akong naipon, wala akong naipundar, no? I will not make my money work for me, no? So I will, sabi nga ni Warren Buffett, ano isa na sabi niya, famous na saying ni Warren Buffett, if we will not be able to make our money work for us, no, we will die, or we will keep on working until we die, no? So kasi dapat as we are working, habang tayo kumikita pa, dahan-dahan na itatabi natin yung pera natin in such a way na yung pera na tinatabi natin ay will earn its own income, and eventually that money will work for us, no? So dapat nawawala na yung thinking, hindi ako sang-ayon sa thinking, no? Karamihan ng mga OFWs ganito ang thinking nila, why they keep on coming back sa abroad, keep on minsan ay medyo miserable ng sitwasyon, nahihirapan na, tumatanda na, why they keep on coming back sa abroad? Because sabi nila, kasi tayo ay alipin lamang ng salapi, no? We're slave of money, no? Pag yung thinking na yan ay hindi pa rin tayo kumakawala, hindi pa rin tayo nakapag move forward or nakawala doon sa mentality na gano'n, that we are simply slave of money, we will keep on working until maubos na yung lakas natin, or to say, until we die, no? So pag yun ang dapat natin na dapat ang mindset na gano'n ay binabago natin na dapat we will make our money work for us, or we will make our money na kinikita natin ngayon into our slave. Ibig sabihin, that money will keep on working, even hindi natin magtatrabaho. So sa panong paraan, so isa muna is savings and investments. Investments will keep on working for us, hindi natin magtatrabaho, kaya tayo ay natutulog na the money that we invest ay will keep on working, will keep on earning, kaya hindi na tayo physically present dun sa kanya, So money, helps us achieve the freedom, financial freedom na dapat na natin, na nating minimiti. So hindi lang tayo nag-iipon ng pera, just karoon ng ipon, So dapat yung pera na yun will keep on working, So huwag lang tayong mag-ipon, huwag lang tayo maglalagay ng pera somewhere doon sa ating na wala naman siyang itutubo, hindi siya mag-earn, So yung mga conventional savings sa bangko, very minimal ang kanyang tinutubo. So dapat lalagyan natin dito yung ating mga kinikita in such a way na kumikita siya na mas malaki, and eventually magiging kapalit siya ng ating active income. So paano natin ito malalaman? Through financial education, Hindi ito something na we will just get from other people. So bisa nagkakaroon tayo ng easy get rich, mahulog tayo sa mga scam dahil gusto natin lumaki agad yung pera natin. So should save consistently, invest wisely. So ito yung dapat nating tandaan, iwasan natin yung mga unnecessary debts, and should build a multiple source of income, So ito yung dapat, hindi lang tayo, we will not just rely on our main source of income, which is kung ano mga trabaho natin ngayon na consider natin as main source of income. So dahan-dahan dapat
binibuild up natin. So paano natin nabibuild up ito? Through our savings, through our investments, no? Dapat magkakaroon tayo ng mga multiple sources of income or dividend paying investments na will keep on earning, no? Or rental income kung meron tayong mga spare properties dyan na pwede nating papatayuan ng rental income. So dapat ito yung dapat nating tandaan, no? Is money is just a tool. So ang tunay na kayamanan ay hindi lang nabibuild up sa ating mga bank account, ano? So it is being built up to the value that we share, in the value that we binibigyan natin ng katuturan yung ating pinaghirapan, ano? So habang maaga, ano, because time is a limited resource. Time is resource na meron tayo, lahat, mayaman at mahirap. So kung we will not use the resources, ano, yung time to make the money that we earn into a money machine, ano, money machine na it will keep on earning, malamang at malamang ay magtatrabaho tayo hanggat tayo ay nabubuhay, hanggat tayo ay capable pa. So dapat habang maaga, habang tayo ay nag-earn pa, ano, pag nag-abot yung tayo ay we're still earning, ano, actively earning, and yung mga income and investments natin also earning, malaking bagay, no? Pag nag-abot ng mga yan, at eventually ang passive income natin will replace yung ating active income because we choose to rest, no? Enjoy na lang, lalo na on our later years, ano, on our senior years, mas madali nating ma-achieve yung financial freedom na ating minimiti, no? So huwag tayong umasa sa ating mga anak para sa ating retirement. Huwag tayong umasa sa ating mga kamag-anak na sasalo sa atin pag tayo walang-wala na. So pwede nating asahan, pwede nating sandalan is yung ating sarili, no? Habang tayo kumikita pa, habang tayo ay financially medyo capable pa, no? Huwag nating antayin na tayo lubog sa utang saka tayo mag-ayos ng ating finances. Huwag nating antayin na karoon ng napakabigat na emergency, no? Na saka natin ma-realize na kailangan pala natin ng emergency fund, no? Huwag nating antayin na tayo magkasakit para tayo kumuha ng healthcare or insurance, no? Para kung tayo mawala ay may sasalo o may tutulong, may bibigay, may iwan tayo sa ating mahal sa buhay. Because it might be too late, ano? Kapag tayo nagkasakit na, hindi na tayo basta-basta makakuha ng healthcare, ng insurance, ano? Maaari tayo ma-disqualify at di matanggap yung ating application because, no, insurance companies also their protection, ano? So aring i-report tayo. So habang bata pa tayo, na habang tayo healthy pa, habang tayo malakas pa, umpisahan natin save, dahan-dahan mag-build up ng emergency fund. Huwag natin kalimutan mga insurances, no? Healthcare and protection, no? Life insurance, just in case na tayo mawala ng maaga or kahit nang tayo ay tumanda na, meron pa rin tayong sasandalan, ano? Meron tayong retirement buffer na pwede nating tumulong sa atin to have comfortable retirement years ahead sa atin, ano? So sana po may na-share ako kahit konti sa inyo, no? How we treat money will define our financial future, no? Our financial stability in the future. So do we respect it? Do we treat it as something that will build our future, or we just treat it as something to utilize into enjoy and to satisfy ourselves, ano, at the present moment, ano? At kalungkot yung iba, they're spending something, no, and then they sinasacrifice nila yung kinabukasan nila, no, in the form of pangungutang, ano,
they enjoy something this time and then they will pay it later. In paying it later is a very painful process of paying. Na-enjoy mo na, hindi mo na maalala kung saan mo ba ginamit ang utang na ito. Yung pala 3 years ago sa bakasyon mo or 2 years ago sa birthday mo na pwede mo namang i-celebrate ng simple. So sana po may natutunan kayo at yung keep on learning in financial education is a very long process so dapat mag open-minded tayo and then eventually practice natin yung mga natutunan natin sa financial education, savings, investment, how to budget and how to build up yung mga emergency fund. Ito yung dapat natin practice. Hindi natin nalalaman ito. Dapat i-practice and execute para tayo ay mayroong financial freedom na parating ng panahon. So maraming pong salamat. God bless us all.